Kabanata 5161. Thea. Lumapit si Maxine. Lumingon si Thea sa direksyon niya at binati siya, Maxine.1, aalis na rin ako. See you soon. Hinawakan ni Maxine ang kanyang mga kamay at tumalikod na para umalis. Marami sa mga tao ang umalis sa Heavenly Court. Pansamantalang ligtas ang Endlos, at gusto nilang samantalahin ang pagkakataong tuklasin ito. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Thea ang isang oil lamp sa dark world na konektado sa Endlos. Umindayog ang oil lamp at nagbuga ng mahinang liwanag, bahagyang nagpapaliwanag sa madilim na mundo. Iyan ang oil lamp ni Emperor Raya. Nagulat si Thea matapos maramdaman ang oil lamp. Malabong alam niya ito at alam niyang iniwan ito ni Emperor Raya. Matapos saktan ni Emperor Raya ang dakilang commander ng extraterrestrial demons, matagumpay niyang napilitang umatras ang extraterrestrial army. Gayunpaman, hinabol niya ang dakilang commander. Inakala ni James na umalis na si Emperor Raya sa Endlos at pumasok sa Central Plane. Ang oil lamp na iniwan niya sa Dark World ay magsisilbing gabay para sa mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, tila mali ang haka-haka ni James. May naramdaman si Thea na pamilyar sa oil lamp, at kumonekta ito sa isang tiyak na kapangyarihan sa kanyang katawan. Biglang nawala ang ilaw ng oil lamp. Sinubukan ulit itong i-detect ni Thea ngunit hindi ito nagtagumpay. Bagamat kakaiba ito, hindi na siya nagpatuloy sa pagsisiyasat. Samantala, dumating si James sa Orstellan sect. Si Haring Marcy Ice, Gaius, Virgin, at Taran ay nagtipon na, naghihintay sa kanya. Swoosh! Isang liwanag na sinag ang bumagsak sa lupa, at si James ay nagpakita sa kanila. Sabay-sabay na sinabi ng apat na lalaki, nandito siya. Ma'am! Tumango si James. Tinanong ni Haring Marcy Ice, naayos mo na ba ang lahat dito? Malapit na akong matapos. Kailangan ko lang mag-set up ng formation. Mangyaring hintayin ako ng kaunti pa. Umalis ka pagkatapos kong i-set up ang formation para protektahan ang Endlos. Sige. Umalis si James sa Orstellan sect at nagsimulang i-set up ang formation. Kahit na ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay limitado, mayroon siyang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Kaya, ang kanyang porma sayon ay hindi maaaring masira kahit ng isang powerhouse sa celestial rank mula sa labas. Gayunpaman, ang isang powerhouse sa sovereign rank ay maaaring umalis sa Endlos plane mula sa loob. Pagkatapos ay set up ang formation, ikinaway ni James ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang inscription na naglalaman ng supernatural powers. Ang mga inscription ay lumipad sa Endlos plane. Alam ni James na imposibleng makabalik siya sa Supremacium. Dahil kaya niyang likhain ang Supremacium, tiwala siya sa paglikha ng isa pang makapangyarihang eroplano. Nais niyang ang Endlos plane ay maging isang malakas na pag-aerial sa gitna ng hindi mabilang na mga eroplano sa hinaharap. Ang supernatural power na iniwan niya sa mga tao ay maaaring makatulong sa kanila na maabot ang martial celestial rank. Para sa iba pang supernatural powers na iniwan niya sa buong Endlos ay maaaring makatulong sa mga cultivator na maabot ang great celestial rank. Ang Endlos ay magiging mapayapa sa loob ng ilang panahon at hindi sasalakayin ng mga dayuhang kaaway. Ito ay maghahatid sa isang maunlad na panahon, at maraming mga powerhouse ang gagawin. Matapos makumplito ni James ang lahat, bumalik siya sa Orstellan sect upang makipagkita kay Haring Marcy Ice at sa iba pa. Sa muling pagsasama nila, hindi na sila nagtagal at agad na umalis. Mabilis silang pumasok sa Dark World at tumungo sa Central Plane. Sa isang lugar sa Endlos, isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng isang lungsod at tumingin sa madilim na mundo. Swoosh! Isang babae ang lumitaw at tinawag siya, Winton. Tumingin si Winton kay Zella at nakangiting sinabi, I'm really happy you still think of me as your brother. Masiglang sagot ni Zella, kahit sino ka pa sa past life mo, kapatid kita sa buhay na ito. By the way, may naalala si Winton at nagtanong, nakikita mo ba ang pinagmulan ni James? Tumingin si Zella sa kanya at nagtanong, bakit mo natanong? Saglit na nag-isip si Winton at sumagot, feeling ko isa siyang kakaiba. Masyado siyang misteryoso. Bukod dito, kakaiba para sa Great Elder na biglang muling magkatawang tao.
Hindi ako makapaniwala na ang isang powerhouse sa Sovereign Third Rank ay pipiliin lamang na muling magkatawang tao. Umiling si Zella at sinabing, hindi ko siya makita. Kalimutan mo na. Isinantabi ni Winton ang paksa at sinabing, you should go back, Zella. Kailangan kong ipagpatuloy ang pag-neutralize ng karma sa akin ngayon. Pagkatapos ko, babalik ako sa Emmer Island. Marahang iwinagayway ni Winton ang kanyang kamay at kinaladkad ang sugatang katawan. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Zella na naglalakad palayo, at saka siya umalis. Samantala, nakaupo si Zizzle sa pangunahing bulwagan ng Dooms. Itinaas niya ang kanyang baba at tumingin sa labas na may bored na ekspresyon. Matamlay ang maganda niyang mukha. She sighed and murmured, umalis na si James at ang iba pang powerhouses. Theoretically, ito ang perpektong oras para sa akin upang masakop ang Endlos. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, wala akong pagnanais na gawin iyon. Mahina ang loob ni Zizzle. Kanina pa niya hinihintay na makaalis si James at ang iba pa. Ngayong wala na sila, hindi na siya naudyukan na sakupin ang mga Endlos at naiinip na sa kanyang kasalukuyang buhay. Dapat ko bang umalis sa Endlos Plain at tingnan din ang iba pang mga eroplano? Bulong ni Zizzle. Tumayo siya at umalis sa pangunahing bulwagan ng Dooms. Pagkatapos, nagtungo siya sa madilim na mundo at nakarating sa selyo na inilagay ni James sa paligid ng Endlos. Tanging ang mga cultivator na nakaabot sa sovereign rank ang pinayagang makadaan sa selyo. Gayunpaman, nagawa ito ni Zizzle nang walang anumang kahirapan. Samantala, nasa Dark World ang party ni James. Habang naglalakbay sa kadiliman, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Sinabi ni Gaius, James, dapat mong ipaalam sa amin ang tungkol sa pag-recruit ng mga disipulo ng Jew Academy. Dagdag pa ni Gurgen, dapat pasukin mo muna kami. Ipinaliwanag ni James, ang Jew Academy ay nagpadala ng isang grupo ng mga disipulo sa ibang mga eroplano upang maghanap ng mga mahuhusay na powerhouse at mamigay ng mga imbitasyon. Ang mga nakatanggap ng imbitasyon ay hindi kasama sa pagtatasa at agad na i-recruit. Gayun din, sa imbitasyon, maaari kong dalhin ang iba na makibahagi sa pagtatasa. Anuman ang mga resulta ng mga pagtatasa, kahit na ang lahat ay natalo, hindi bababa sa isang buhay na nilalang mula sa pagtatasa ang kukunin bilang isang alagad. Yung assessment ay very straightforward din. Ito ay magiging labanan sa pagitan ng iba't ibang eroplano. Ang sinumang namumukod tangi ay kukunin bilang isang alagad at gagantimpalaan ng malaki. Maikling ipinaliwanag ni James ang nilalaman ng imbitasyon. Nagtanong si Haring Marcy Ice, may pagkakataon ba tayo? Nakangiting sagot ni James, oo naman. Maliban sa akin, kayo ay nasa sovereign rank. Sa ganoong kalakas na partido, kahit na hindi tayo mataas ang ranggo sa pagtatasa, hindi magiging problema para sa ating lahat ang maging mga disipulo. Kami ang pinakamahusay sa Endlos Plain. Nakakatamad maging ordinaryong disipulo. Dapat tayong magsikap na maging pinaka-kapansin-pansing mga recruit. Sama-sang-ayon ako. Dapat tayong magtulungan para ma-rank muna sa assessment. Gaius, Gurgen, Taran at Haring Marcy Ice ay tiwala at masigla. Napangiti naman si James sa sinabi nila. Wala silang ideya kung gaano kakilakilabot ang Central Plain dahil ginugol nila ang buong buhay nila sa Endlos. Mula sa pagbaba ng kanilang kumpiyansa. Hindi nagtagal, dumaan sila sa hadlang ng Central Plain. Isang malakas na enerhiya ng langit at lupa ang bumulwak patungo sa kanila. Sa kabila ng pagiging sovereign rank, ang grupo ay natigilan nang makita ang kanilang sarili na dinurog ng puwersa. Napakalakas ng enerhiya ng langit at lupa dito. Nararamdaman ko na ito ay mapang-api na presyon. So ganito ang Central Plain. Nagulat ang lahat. Bahagyang tumango si James at sinabing, nasa Central Plain kami. Gayunpaman, nasa border region lang kami. Kahit na ang enerhiya ng langit at lupa dito ay makapangyarihan, ito ay walang halaga kumpara sa gitnang rehiyon. Wait lang James. Sa lohikal na pagsasalita, ginugol mo rin ang iyong buong buhay sa Endlos Plain. Paano mo nalaman ang tungkol sa Central Plain? Tinitigan ni Haring Marcy Ice si James. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Boom! Biglang may narinig na malakas na ugong mula sa di kalayuan. Pagkatapos, isang bitik ang agad na kumalat sa walang laman.
Inilabas ni Haring Marciais ang kanyang kapangyarihan ngunit hindi niya mapunit ang kawalan ng Central Plane. Kinagat niya ang kanyang dila at sinabing, matigas ang espasyo dito. Kahit na sa kapangyarihan ng Sovereign First Rank at Marciais Pat H 16th Rank, hindi ko mabuksan ang void. Gayunpaman, ang mga tao sa labanan ay nagawang lumikha ng napakalaking puwang sa kawalan. Gaano sila kalakas? Sinubak din ni Gaius, Virgin, at Taran ang kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, nagulat sila matapos mabigang mapunit ang kawalan. Kumunot ang noo ni James at sinabing, they are powerhouses at the celestial rank. Dapat tayong mag-ingat. Ang isang powerhouse sa celestial rank ay nasa tuktok ng hierarchy sa Central Plane. Pagkatapos umalis sa Endless Plane, hindi kahanga-hanga ang ating lakas dito. Nasa ibaba kami ng kadena. Dapat tayong maglibot sa larangan ng digmaan at iwasang makisali. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging malubhang. Dahil nangunguna sa kanila ang mga powerhouse sa celestial rank, nagpasya si James na maglibot sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, biglang huminto si James matapos makaramdam ng malakas na enerhiya. Ano ito? Tumingin si Taran kay James. May Genesis Holy Herb. Si James ay may naiintrigang ekspresyon. Nagtanong si Haring Marciais, ano ang Genesis Holy Herb? Ipinaliwanag ni James, ang Genesis ay isang napaka-magical na pag-iral. Maaari silang mag-evolve sa mga eroplano, ngunit maaari rin silang mag-evolve sa Genesis Herbs. Noong una, gustong iwasan ni James na masangkot sa labanan. Gayunpaman, ang Genesis Holy Herb ay lubos na makikinabang sa kanya ngayon. Sinabi ni Gaius, kalimutan mo na ito. Dalawang powerhouse sa celestial rank ang naglalaban ngayon. Sa ating kasalukuyang lakas, mawawasak tayo ng tumatagos na shockwaves bago pa man tayo makalapit. Ang Genesis Holy Herb ay isang mahiwagang pag-iral, ngunit dalawang powerhouse ang nag-aaway dito. Nasa sovereign rank lang sila, at imposibleng makalapit sa larangan ng digmaan. Bago pa man sila makalapit, mapapawi na sila ng shockwaves. Hinikayat din ni Haring Marciais si James, hindi namin magagawang panghimasukan ang labanan, lalo pat agawin sa kanila ang Genesis Holy Herb. Ganun pa man, ayaw sumuko ni James. Hindi pa siya nakakapasok sa sovereign rank. Bagamat madali niyang magagawa ito sa kanyang kasalukuyang cultivation base, kakailanganin ng maraming trabaho upang mapabuti pagkatapos. After briefly considering it, James said, go ahead without me. Gagawa ako ng plano para agawin ang Genesis Holy Herb. Malaki ang maitutulong nito sa akin. Susubukan kong makuha ito. Kung walang pagkakataon, aalis ako para makasama kayong muli. Ikinaway ni James ang kanyang kamay, nagpatawag ng ilang inscription, at ibinigay ito sa kanyang mga kasama. Itago ang mga inscription na ito para mahanap ko kayo. Nag-aalalang sabi ni Taran, how about just forget it, James? Ang dalawang ito ay mga powerhouse sa celestial rank. Hindi magiging madali na agawin sa kanila ang Genesis Holy Herb. Kung pabaya ka, mamamatay ka. Sumama si Haring Marciais, na nagsasabing, tama siya. Nakarating na kami sa Central Plane. Ito ay isang malawak at walang hangganang lugar. Mayroong hindi mabilang na iba pang mga kayamanan dito. Sigurado akong magkakaroon tayo ng pagkakataong makuha ang mga ito sa hinaharap. Sinubukan ng lahat na pigilan si James. Nakangiting sabi ni James, I won't act recklessly and will back out if it is too much to handle. Dahil iginiit ni James, tumigil ang grupo na kumbansihin siya at umalis sa lugar. Pagkaalis nila, naiwan si James mag-isa. Hindi siya agad lumapit sa larangan ng digmaan bagkus na natili siya sa malayo. Kahit na malayo siya sa larangan ng digmaan, nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan na tumatagos sa hangin. Ang pagbabago bagong dulot ng kanilang kapangyarihan ay agad na mapapawi sa kanya kung siya ay malapit sa larangan ng digmaan. Paano ko gagawin ito? Si James ay nasa kawalan. Ang isang Genesis Holy Herb ay mahirap makuha, kaya kahit na ang mga powerhouse sa celestial rank ay desperadong ipinaglaban ito. Alam ni James na ang kanyang cultivation rank ay aabot hanggang sa sovereign 6th rank kung makuha niya ang Genesis Holy Herb, at makakapagtipid ito sa kanya ng maraming oras.
Siguro kung ang pangalang Lord Supremos ay may impluensya pa rin sa Central Plain. Ngunit kung gagamitin ko ang pangalang Lord Supremos, kakalat ang balita tungkol sa pagiging reincarnated. Maaakit nito ang marami sa aking mga kaaway, at ito ay magiging mahirap. Nasa dilema si James. Tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan. Sa huli, nagpasya siyang kunin ang panganib. Ang Genesis Holy Herb ay masyadong nakakaakit dahil ito ay magliligtas sa kanya ng hindi mabilang na mga taon ng pagsusumikap. Pinagmamasdan niya ang matinding labanan mula sa malayo. Nahati ang langit, at nawasak ang paligid. Sa Central Plain, hindi mapunit ng isang powerhouse sa sovereign rank ang kawalan. Ang katotohanang ang dalawang powerhouse na ito sa labanan ay maaaring magdulot ng napakaraming pinsala ay nagsalita tungkol sa kanilang lakas. Ang labanan ay tumagal ng ilang sandali. Hindi nagtagal, unti-unting hamupo ang shockwaves. Palihim na binibigyang pansin ni James ang labanan. Parehong powerhouses ay hindi nagawang makakuha ng mataas na kamay laban sa isa't isa. Matapos hamupo ang shockwaves ng labanan, dahan-daang lumapit si James sa larangan ng digmaan. Ang Genesis Holy Herb ay lumutang sa kawalan sa kanyang harapan. Isa itong bulaklak na lotus na may siyam na makukulay na talulot. Isang lalaki at babae ang makikita na ginagamot ang kanilang mga pinsala malapit sa Genesis Holy Herb. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magulo at nasugatan. Sa kabilang banda, ang babae ay naputol ang isang kamay at nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Sino nandyan? Naramdaman ng dalawa ang presensya ni James at agad na napatitig sa direksyon niya. Dahan-daang humakbang si James sa kawalan at lumapit sa kanila. Makikilala ng sinumang may kapangyarihan sa Central Plain ang dalawang powerhouse. Gayunpaman, walang alam si James tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang inscription. Ang mga inscription ay mabilis na nagbago at nakabuo ng pattern ng ulap. Ang Supremacy. Natigilan ang lalaki at babae matapos makita ang misteryosong pattern ng ulap. Ang mga powerhouse ay agad na tumayo at lumuhod sa isang tuhod, hindi pinapansin ang kanilang mga pinsala. Magalang nilang binati siya, Sir. Ang Supremacium ay isa sa mga pinakanakakatakot na puwersa sa Central Plain. Ang Supremacium Cloud ay isang representasyon ng Supremacium, at may mga 3 tao lamang ang maaaring tumawag dito. Para ipatawag ni James ang cloud pattern, maliwanag na isa siyang makapangyarihan sa Supremacium. Ipinakalat ni James ang pattern ng ulap at sinabing, tama na. Pwede ka nang bumangon. Maingat na bumangon ang dalawa. Lumapit si James, tumingin sa kanila, at nagtanong, ano ang pinanggalingan ninyo? Sumagot ang lalaki, ako si Shade Eves mula sa Sphere Sect. Sumunod ang babae, na nagsasabing, ako si Yolanda Jacqueline mula sa Absolute Sect. Nakikita ko. Bahagyang tumanggaw si James. Narinig na niya ang tungkol sa dalawang sekta noon. Nagtataka, nagtanong si Shade, maaari ko bang tanungin kung sino ka, sir? Si Shade ay nasa celestial rank. Kahit na ang mga ordinaryong cultivator sa Endlos ay hindi maramdaman ang cultivation rank ni James, madaling sabihin ni Shade na si James ay nasa consummation chaos completer rank. Sa kabila ng hindi man lang nakapasok sa sovereign rank, ipinatawag ni James ang Supremacium Cloud. Iniisip niya kung si James ay ang inapo ng Panginoon Supremos. Na-curious din si Yolanda. Kukunin ko ang Genesis Holy Herb. Hindi sinagot ni James ang tanong ni Shade. Sa halip, hiniling niya na magkaroon ng Genesis Holy Herb. Nagkatinginan sina Shade at Yolanda. Ano? May problema ba? Sabi ni Yolanda, hindi. Gayunpaman, ipinaglalaban namin ang aming buhay para dito. Kakapikita mo lang at gusto mo itong i-claim. Dapat sabihin mo man lang sa amin ang pangalan mo. Sumang-ayon din si Shade, tama siya. Hindi mo lang ito makukuha sa amin pagkatapos mong ipakita sa amin ang Supremacium Cloud. Hindi pa ba sapat iyon? Sinaman sila ng tingin ni James. Mabilis na sagot ni Shade, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Maaari mong kunin ito, ngunit dapat mong ibigay sa amin ang iyong pangalan, hindi ba? Bagamat gumagalang si Shade kay James, nag-atubili siyang isuko ang Genesis Holy Herb.
Nararamdaman niya na talagang mababa ang cultivation rank ni James. Kahit na inapo siya ni Lord Supremos, tiwala si Shade na papatayin siya. Nasa malayong lugar sila ng Central Plain. Gaano man kalakas ang Supremacium, mahihirapan silang matuntan ang pumatay. Ganon din ang iniisip ni Yolanda. Gayunpaman, hindi sila sigurado kung pinuprotektahan ng mga powerhouse si James sa lihim. Kung ganoon ang kaso, maghuhukay sila ng kanilang libingan kung gagawa sila ng aksyon. Gayunpaman, ang Genesis Holy Herb ay mahirap makuha. Matagal na silang na-stock sa kanilang kasalukuyang cultivation rank. Sa Genesis Holy Herb, ang kanilang cultivation base ay mapapabuti ng malaki, at maaari silang magkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Nababasa ni James ang nasa isip nila at napakunot ang noo. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni James, "Alam mo ba ang tungkol sa panloob na salungatan sa loob ng Supremacium?" Sabay-sabay na sagot ng dalawa, "Yeah." Ipinaliwanag ni James, ang nagtatag ng Supremacium, si Lord Supremos, ay halos mamatay sa labanang iyon. Di ba patay na siya? Natigilan si Shade. Nabalitaan na rin ni Yolanda ang pangyayari. Bagamat medyo mahina siya noon, nagdulot ng malaking kaguluhan ang labanan. Kaya, imposibleng hindi niya narinig ang tungkol dito. Sumagot siya, ibinalita ng kasalukuyang Panginoong Supremos ang pagkamatay ng kanilang tagapagtatag. Nanunuya si James at sinabi, akala ng lahat sa Central Plain ay namatay na ako. Gayunpaman, nakabisado ko na ang hindi mabilang na supernatural powers. Noon, halos masira ang kaluluwa ko. Sa kabutihang palad, isang maliit na bahagi ng aking kaluluwa ang nagawang makatakas. Ako ay muling nagkatawang tao at nawala ang lahat. Dapat ko silang kunin pabalik gamit ang sarili kong mga kamay. Si Shade at Yolanda ay nabigla. Ikaw ang dating Lord Supremos. Ikaw ba si James Caden, ang nagtatag ng Supremacium? Ang realisasyon ay ganap na natulala sa kanila. Matapos ipatawag ni James ang Supremacium Cloud, inakala nila na siya ay inapo ng isang maimpluwensyang figure ng Supremacium. Hindi sumagi sa isip nila na ang nauna sa kanila ay ang dating Poong Supremos. Kalmadong sagot ni James, tama. Ngayon, kailangan ko talaga ang Genesis Holy Herb. Makakatulong ito sa akin na mabilis na mabawi ang aking lakas. Maaari kitang bigyan ng dalawang benepisyo. Napatingin sa kanya ang dalawa. Dahan-daang sabi ni James, kakabalik ko lang from a lower rank plane, kaya hindi ko pa ma-expose ang identity ko since mahina pa talaga ako. Kailangan ko ng tulong ninyong dalawa. Bibigyan kita ng pagkakataong protektahan ako ng palihim. Pagkatapos kong mabawi ang aking lakas, ibibigay ko sa iyo ang anumang naisin ng iyong puso. Hindi niya alam kung sapat ba ang kanyang alok para sa dalawang powerhouse na nasa harapan niya. Pinagsusugal ni James ang kanyang buhay. Pareho silang nahulog sa pag-iisip. Ito ay talagang isang nakakaakit na pagkakataon para sa kanila. Si James, ang dating Lord Supremos, ay isang maalamat na pag-iral sa Central Plain. Dati siyang nasa tuktok ng Martial Celestial Rank at malapit nang maabot ang Holy Celestial Rank. Ang mga pamamaraan ng paglilinang na taglay ninyong dalawa ay tutulong lamang sa inyo na maabot ang maagang yugto ng Great Celestial Rank. Magiging mahirap na lampasan iyon. Kung samang-ayon ka sa aking kondisyon, ibibigay ko sa inyong dalawa ang isang hindi pangkaraniwang paraan ng paglilinang. Kung magsisikap ka para linangin ito, madali kang makapasok sa Martial Celestial Rank. Nagpatuloy si James sa pang-engganyo sa kanila. Narinig na ninyong dalawa ang Genesis Path Scripture, tama ba? Nilikha ko ito sa aking nakaraang buhay. Ako lang ang nakaperpekto nito. Kung manganga ko kang paglilingkuran mo ako ng ilang panahon, ipapasa ko sa inyong dalawa ang Genesis Path Scripture. Mas magiging kapaki-pakinabang ito kaysa sa Genesis Holy Herb. Naintriga ang dalawa nang mabalitaan nila ang Genesis Path Scriptures. Ang Genesis Path Scriptures ay isang pambihirang supernatural na kapangyarihang umiral sa mahabang panahon. Gayunpaman, kahit ang kasalukuyang Panginoong Supremos ay hindi ito nakabisado. Ito ay lubos na makikinabang sa kanilang proseso ng paglilinang. Hanggang gawin ito, si Yolanda ang unang nagsalita. Ako rin, mabilis ding pagsang-ayon ni Shade.
Kabanata 5167 nakahinga ng maluwag si James matapos pumayag sina Shade at Yolanda sa alok. Mula ngayon, paprotektahan siya ng dalawang powerhouse sa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Hanggat hindi siya nasangkot sa gulo, maaari siyang magtanim ng mapayapa. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at dalawang inscription ang lumabas. Narito ang unang bahagi ng Genesis Path Scripture. Regular kong ibibigay sa iyo ang mga bahagi nito. Hanggat mananatiling tapat kayong dalawa, makukuha ninyo ang kumpletong bersyon ng Genesis Path Scripture. Magaling si James na manalo sa puso ng mga tao. Kung hindi, ang Supremacium ay hindi magiging isa sa mga pinakanakakatakot na puwersa ng Central Plain. Tuwang-tuwa ang dalawa at mabilis na kinuha ang mga nakasulat. Paalala ni James sa kanila, at saka, importante na huwag ma-expose ang identity ko. Kung hahayaan ninyong makalabas ang salita, baka magkagulo ako. Gayunpaman, makakaligtas pa rin ako. Kapag nabawi ko na ang lakas ko, papatayin ni Pai kayong dalawa at hindi na patatawarin ang mga sekta ninyo. Parang sigurado, nangangako ako na hindi ako magsasalita. Nangako silang dalawa na ilihim ang pagkakakilanlan ni James. Sinabi muli ni James, sa unang bahagi ng Genesis Path Scripture, nag-iwan ako ng ilang inscription na magagamit ko para makipag-ugnayan sa inyong dalawa. Kapag kailangan ko ng tulong, dapat magpakita kayong dalawa sa lalong madaling panahon. Naiintindihan? Oo naman. Kinaweya ni James ang kanyang kamay at sinabing, sige, pwede na kayong dalawa umalis. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Makapangyarihan ang mga powerhouse na umabot sa celestial rank. Malayo man sila ay madali nilang maabutan si James. Kaya naman, hindi nag-alala si James. Bukod dito, ayaw niyang palagi silang sumusunod sa kanya. Mabilis na umalis ang dalawa sa lugar. Pagkatapos, iniligpit ni James ang Genesis Holy Herb at umalis din. Pagkaalis ni James sa lugar, bumalik sina Shade at Yolanda. Tumingin si Shade kay Yolanda at nagtanong, kanina lang, may balak ka bang kumilos? Tumango si Yolanda at sinabing, naisip kong hulihin at ibigay siya sa kasalukuyang Poong Supremos. Gayunpaman, natatakot ako na ang kasalukuyang Panginoong Supremos ay tapat pa rin sa kanya. Sabi ni Shade, gusto ko rin siyang hulihin at pilitin siyang ibigay ang Genesis Path Scripture pati na rin ang iba pang supernatural powers na taglay niya. Gayunpaman, nagpigil ako. Sa tingin ko, ang pagsunod sa kanya ay mas mabuti kaysa sa hulihin o patayin siya. Well, humanap muna ng lugar para gamutin ang mga sugat ko. Pagkatapos, dadaan ako sa Genesis Path Scripture. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis si Yolanda. Hindi rin nagtagal si Shade sa lugar. Samantala, mabilis na sumugod si James upang muling makasama ang kanyang mga kasama sa paanan ng isang espiritual na bundok. Matapos makitang ligtas na nakabalik si James, tumayo si Gaius at ang iba pa. Tinanong ni Taran, paano ito nangyari? Ayos ka lang ba? Nagtanong din si Haring Marcy Ice, nakuha mo ba? Bagamat mahirap mang-agaw ng isang bagay mula sa kamay ng dalawang powerhouse sa celestial rank, napakahiwaga ni James. Kaya, si Haring Marcy Ice ay nagkaroon ng kaunting pananalig sa kanya. Matagumpay na ngumiti si James. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at lumitaw ang Genesis Holy Herb. Nagulat ang lahat matapos maramdaman ang mahiwagang kapangyarihan ng Genesis Holy Herb. Mapagbigay na sinabi ni James, sabay-sabay nating pinuhin ito. Dahil sabay silang umalis sa Endless Plain, gusto ni James na ibahagi ang mga benepisyo sa kanila. Kahit na maaabot niya ang Sovereign 5th rank kung pinino niya mag-isa ang Genesis Holy Herb, walang silbi na siya lang ang makapangyarihan. Kailangan niyang maging matatag din ang kanyang mga kasama. Sinabi ni James, sa lakas ng Genesis Holy Herb na ito, dapat nating maabot ang Sovereign 2nd rank. Chapter 5168 natigilan ang lahat sa sinabi ni James. Ang Genesis Holy Herb ay isang bihira at mahalagang bagay, ngunit nais ni James na ibahagi ito sa kanila. Napansin ni James ang kanilang nagulat na mga ekspresyon at nakangiting sinabi, bagamat ito ay isang pambihirang damo, kami ay isang koponan. Malaki ang potensyal ninyong maabot ang sovereign rank habang nasa mas mababang ranggo na eroplano.
Hanggat mayroon kang sapat na mapagkukunan, talagang magiging makapangyarihan ka. Ang kanyang mga kasama ay mahuhusay, at alam niyang bibigyan siya ng mga ito ng malaking tulong sa hinaharap. Lahat sila ay tumingin kay James ng pasasalamat. Sabi ni James, sige, humanap tayo ng mapaglilinang. Iniskan niya ang lugar at nakita niyang angkop itong lugar. Kaway ng kamay, nag-set up siya ng formation para harangan ang mga aura nilang tumulo sa labas. Ito rin ay isang pagbuo ng oras, na nagse-save sa kanila ng maraming oras. Ang Genesis Holy Herb ay lumutang sa hangin, at ang grupo ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa paligid nito. Mayroon akong napakagandang supernatural power na ibabahagi. Tumingin si James sa kanyang mga kasama at nagpatawag ng inscription. Napatingin ang lahat sa inscription na lumulutang sa harapan ni James. Nagtanong si Haring Marcy Ice, ano ito? Ipinaliwanag ni James, tinatawag itong Genesis Path Scripture. Isang powerhouse mula sa Central Plane ang lumikha nito. Ang Genesis Path Scripture ay naglalaman ng Genesis Path ng hindi mabilang na mga eroplano. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na supernatural na kapangyarihan sa Central Plane at makikinabang sa inyo ng malaki. Magsumikap para linangin ito. Tumango ang lahat bilang tugon. Pagkatapos, sinimulan ng grupo na sumipsap ng enerhiya ng Genesis Holy Herb at naunawaan ang Genesis Path Scripture. Nagsimula na ring magtanim si James. Naabot na niya ang Consummation Chaos Completer rank at isang hakbang ang layo mula sa Sovereign rank. Kaya, ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa susunod na ranggo ay medyo madali. Ang Genesis Holy Herb ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag at malakas na enerhiya. Ang enerhiya ay dispersed sa 5 at hinihigop ng grupo. Sa sandaling na-absorb ni James ang enerhiya ng Genesis Holy Herb, umikot ang kanyang blood energy, at isang malakas na puwersa ang damaloy sa kanyang katawan. Boom! Ang tunog ng pagsabog ay nanggaling sa kanyang katawan. Dulot ito ng puwersa ni James na lumagpas sa hadlang ng kanyang ranggo. Lumaki ang aura ni James sa sandaling nangyari ang pagsabog, at nahulog mula sa langit ang isang maraming kulay na sinag na naglalaman ng enerhiya ng langit at lupa. Sumailalim sa enhancement ang katawan ni James. Matapos ang matagumpay na pagpasok sa Sovereign rank, ang kanyang pisikal na katawan ay napabuti din. Ipinagpatuloy niya ang paglilinang at pagsipsip ng enerhiya ng Genesis Holy Herb upang mapahusay ang kanyang lakas. Di nagtagal, napunta siya mula sa maagang yugto ng Sovereign rank hanggang sa huling yugto. Si James ay patuloy na nag-improve hanggang sa hindi niya namamalayang naabot niya ang Sovereign First rank's consummation. Sa huli, pumasok siya sa Sovereign Second rank. Pagkatapos, sa wakas ay itinigil niya ang kanyang paglilinang. Kahit na ang Genesis Holy Herb ay may natitira pang lakas, tumigil si James sa pagsipsip nito at iniwan ang natitira sa kanyang mga kasama. Napatingin si James sa mga kasama niya. Nang makita silang buong pusong naglilinang, hindi niya sila inistorbo at naglakad palabas ng Pormasayon. Umupo siya sa malaking bato at nag-iisip sa malayo. Tahimik na lumipas ang oras, at isang panahon ang nawala sa isang kisap mata. Kabanata 5169 hindi mabilang na mga panahon ang lumipas sa loob ng Pormasayon. Si James ay naghihintay sa labas ng Pormasayon para sa isang kapanahunan. Di nagtagal, gumawa si Gaius ng isang pambihirang tagumpay sa Sovereign Second rank. Tapos ka na. Tumingin si James kay Gaius, na lumabas sa formation, at nagtanong habang nakangiti, paano nangyari? Si Gaius ay namamangha, napakalalim. Naunawaan ko lang ang mga pangunahing kaalaman nito, ngunit parang nagbukas ang pinto sa isang bagong mundo. Marami akong natamo sa pagkakataong ito. Sa lakas ng Genesis Holy Herb, madali akong nakapasok sa Sovereign Second rank. Tumango si James at sinabing, good. Ang Genesis Path Scripture ay bunga ng habang-buhay na pagsusumikap ng isang powerhouse. Isa ito sa pinakahinahangad na supernatural power. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Gaius. Bahagyang ngumiti si James bilang tugon. Matino si Gaius at hindi na niya ituloy ang bagay na iyon. Hindi nagtagal, umalis na rin si Haring Marcy Ice sa Pormasayon. Lumapit siya habang nag-uunat ng katawan at nakangiting sinabing, "The Genesis Path Scripture is really magical."
Malaki ang nakinabang ko pagkatapos lamang magkaroon ng paunang pag-unawa. Nakapasok na ako sa ika-17 ranggo ng Marcy Ice Path. Tinatawag ko itong rebirth rank. Naabot na rin ni Haring Marcy Ice ang Sovereign Second Rank. Pinangalanan ni James ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path. Tinawag itong Tresency Complete Rank. Ang ika-17 ranggo ay isang pagpapabuti batay sa Tresency Complete Rank. Binago ni Haring Marcy Ice ang Genesis power na natutunan niya mula sa Genesis Path Scripture sa apoy. Pagkatapos, sinunog niya ang kanyang katawan, bloodline power, at kaluluwa para mapahusay sila sa mas mataas na antas. Dahil dito, nagawa niyang maabot ang ika-17 ranggo ng Marcy Ice rank. Napatingin si James kay Haring Marcy Ice. Ang Marcy Ice Path ay napakalakas. Sa nakaraang buhay ni James, pangunahing nakatuon siya sa kanyang mga landas at napabayan ang kanyang pisikal na lakas. Sa hindi mabilang na mga eroplano, mayroong hindi mabilang na mga powerhouse. Marami sa kanila ang nakaisip ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Haring Marcy Ice ang pinakamabisa. Nagtanong si James, anong uri ng muling pagsilang ito? Ipinaliwanag ni Haring Marcy Ice ang lahat ng kanyang naintindihan. Agad namang naliwanagan si James. Umupo siya sa lupa, tinawag ang kanyang Genesis power, at ginawa itong apoy ng Genesis Path. Pagkatapos, ginamit niya ito para mapahusay ang kanyang kapangyarihan sa katawan, kaluluwa, at bloodline. Isang malakas na puwersa ang pumulibot sa kanya. Nagulat si Gaius at Haring Marcy Ice sa nakita. Natutunan lang nila ang Genesis Path Scripture at alam ang tungkol sa Genesis power. Gayunpaman, kailangan pa nilang ganap na linangin ang Genesis power sa kanilang sarili. Samantala, madaling pinakawalan ni James ang Genesis power mula sa iba't ibang eroplano upang pagandahin ang kanyang katawan. Nagkatitigan sila sa gulat. Tanong ni Gaius, sa palagay mo ba ang taong lumikha ng Genesis Path Scripture ay si James? Nag-isip si Haring Marcy Ice, malamang na iyon ang kaso. Masyadong misteryoso si James. Iniisip ko kung ano pa ang itinatago sa atin. Pinagmamasdan ng dalawa ang paglilinang ni James. Patuloy na bumuti ang kapangyarihan ng katawan, kaluluwa, at bloodline ni James. Hindi nagtagal, naabot niya ang ika-17 ranggo ng Marcy Ice Path. Ang kanyang pisikal na lakas at cultivation base ay sapat na upang makalaban sa isang powerhouse sa Sovereign Second Rank. Sa pagdaragdag ng kanyang martial path, maaari pa siyang makipaglaban sa Sovereign Third Rank. Kabanata 5170 noong naabot ni James ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path, ibinahagi niya ang kanyang kaalaman kay Haring Marcy Ice. Ngayong naabot na ni Haring Marcy Ice ang ika-17 ranggo ng Mauritius Path, ibinalik niya ang pabor. Sa kakayahan ni James sa pag-unawa, nakapasok siya sa ika-17 ranggo ng walang labis na pagsisikap. Siya ay baliw. Laking gulat ni Haring Marcy Ice nang makitang mabilis na umunlad si James. Nang maabot ni James ang ika-17 ranggo ng Marcy Ice Path, sina Gurgen at Taran ay naglilinang pa rin sa loob ng pormasayon. Si James ay muling nakasama kay Gaius at Haring Marcy Ice. Tumingin siya kay Gaius at sinabi, dapat mo ring matutunan ang Marcy Ice Path. Nakatuon ito sa purong pisikal na lakas at makakatulong sa iyong gisingin ang kapangyarihan ng iyong laman, kaluluwa, at bloodline. Walang kawalan sa paglilinang nito. Kung nakaharap ka sa isang kalaban sa parehong ranggo, ito ay magbibigay sa iyo ng mataas na kamay. Ang pisikal na katawan ni Gaius ay disente. Gayunpaman, hindi niya nilinang ang Marcy Ice Path o nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang pisikal na lakas. Sige, bahagyang tumanggo si Gaius. Nakangiting tanong ni Haring Marcy Ice, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap, James? Ang mga plano ko. Napaisip si James saglit. May mga plano talaga siya. Nais niyang maging isa sa pinakamalakas sa hindi mabilang na mga eroplano muli. Tumingin si James kay Haring Marcias at nakangiting sinabi, plano kong gawing makapangyarihang eroplano ang Endlos, isa sa pinakamalakas sa hindi mabilang na eroplano. Ang grupo ay nagtipon at tinalakay ang kanilang buhay, mithiin, at ambisyon.
Lahat sila ay naglalayo na mapabuti ang kanilang sarili at protektahan ang hindi mabilang na buhay sa Endlos. Hindi nagtagal, umalis din si Gurgen sa formation. Matapos maunawaan ang Genesis Path Scripture at maunawaan ang Genesis Holy Herb, naabot niya ang huling yugto ng Sovereign Second Rank. Kasabay nito, ginawang perpekto niya ang kanyang Thunderous Tribulations. Si Taran ang huli sa loob ng formation. Samantala, ibinahagi ni James at ng kanyang apat na kasamahan ang kanilang mga insight pagkatapos maglinang. Ipinaliwanag din ni James kung paano linangin ang Genesis Path Scripture ng detalyado, na Nagel iligtas sa kanila ng maraming pagsisikap. Di nagtagal, si Taran, na nakarating na rin sa huling yugto ng Sovereign Second Rank, ay sumali sa kanila. Ang Genesis Holy Herb ay may natitirang isang talulot na may enerhiya. Itinabi ito ni James, planong gamitin ito sa susunod. Tumingin si James kay Taran at nagtanong, paano nangyari? Masayang sinabi ni Taran, not bad. Pagkatapos kong pag-aralan ng Genesis Path Scripture, bumuti ang pagkaunawa ko sa curse magic at corrupted power. Isa hindi nagmamadaling umalis ang grupo. Sa halip, gumugol sila ng mas maraming oras sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa paglilinang. Nais nilang matutunan ang supernatural powers ng isa't isa at magsikap na gawing perpekto ang mga ito ng magkasama. Matapos manatili sa lugar ng ilang sandali, matagumpay na nilinang ng lahat ang Marcy Ice Path. Bagaman hindi sila malalim dito, sa huli ay maabyutan nila sina James at King Marcy Ice. Sina Haring Marcy Ice, Gaius, at Gurgen ay nilinang din ni Terence Curse Magic. Kabanata 5171 nagkaroon din ng Gurgen's Thunderous Tribulations. Ngayon, maaari silang lumikha ng Tribulation World na nagpabagsak sa mga kaaway sa mga kapigatian. Samantala, malakas din ang signature skill ni Gaius. Pinangalanan itong Putrefaction, na mukhang simpleng ngunit talagang kaakit-akit. Sa paggamit ng Putrefaction, ang katawan ng isang tao ay magkakaroon ng mga pagbabago at magiging kasing tigas ng bato. Kasabay nito, tataas din ang pisikal na kapangyarihan ng isang tao. Kung gagamitin sa ibabaw ng Marcy Ice Path, ang depensa ng isang tao ay magiging lubhang kakilakilabot. Maya-maya, tumayo si James at sinabing, malapit na. 1/3. Pumunta tayo sa Jew Academy sa lalong madaling panahon at lumahok sa kanilang pagtatasa. Ang mga reward para sa discipleship assessment sa round na ito ay talagang nakakaakit. Dahil nilinang ni Haring Marcy Ice at ng iba pa ang Genesis Path Scripture, naiintindihan nila ang wika ng Central Plain at nabasa nila ang imbitasyon mula sa Jew Academy. Patuloy ni James, ang kampyon na eroplano ng pagtatasa ng round na ito ay makakakuha ng Clover Spiritual Herbs. Ito ay isang damo ng celestial rank at ang pinakamahusay na halamang gamot upang maasa ang pisikal na katawan, kaluluwa, at linya ng dugo. Malaki ang maitutulong nito sa paglinang ng Marcy Ice Path. Manalo tayo sa unang pwesto pagkatapos, panata ni Haring Marcy Ice. Hindi rin napigilan ni Gaius na sabihin, ang Endless Plane ay maliit, ang pagkakaroon nito ay hindi alam ng mga powerhouse ng Central Plane. Ito na ang pagkakataon natin para ipaalam ito. Fair na. Matapos magnilay-nilay sa ilang oras, ang grupo ay umalis sa lugar na nagmamadali. Narating nila ang isang liblib na lugar sa katimugang bahagi ng Central Plain. Bagaman malakas ang enerhiya ng langit at lupa doon, hindi matatag ang espasyo. Nagkaroon ng maraming spatial turbulences. Bukod dito, konektado ang lugar sa Dark World. Puno ito ng panganib. Mamamatay ang isa kong pabaya. Ha! Biglang napatigil si James sa paglalakad. Ong meron? Tanong ni Haring Marcy Ice. Naramdaman ni James ang lugar at sinabing, may eroplano sa unahan na isinilang hindi pa katagal. Dapat itong magkaroon ng maraming bihirang Empyrean herbs. Tara na at tingnan natin. Interesado si Haring Marcy Ice. Sige. Tumango si James. Pagkatapos, nagmamadali siyang sumulong. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtawid sa kadiliman, isang eroplano ang nakita. May distansya sa pagitan ng grupo at ng eroplano. Nakikita nila ang maraming universo sa eroplano, kabilang ang mga isinilang pa. Napakalakas ng eroplano. Matapos masulyapan, naniwala si James na kung magpapatuloy ang pag-unlad ng eroplano, ito ay magiging isang malakas na eroplano.
Ito ay magiging ilang beses na mas malakas kaysa sa Endless Plane. Ang eroplanong ito ay ipinanganak hindi pa katagal. Marami pa itong Empyrean treasures. Lalong natuwa si James. Hindi niya akalain na magiging ganoon kaswerte siya pagkabalik niya sa Endless. Una ay ang Genesis Holy Potion, pagkatapos ngayon ay isang bagong pang-anak na eroplano. Sasalakayin ba natin ito ng ganoon lang? Kumunot ang noo ni Gaius at sinabing, kung sasalakayin natin ang eroplano at kukunin ang mga kayamanan nito, paano tayo naiiba sa isla ng Emmer? Si Gaius ay ipinanganak sa Endless. Kaya, alam na alam niya ang mga sakuna na kailangang tiisin ni Endless kasunod ng pagsalakay ng Emmer Island. Si Gaius ay naglagay ng maraming pagsisikap upang protektahan si Endless. Sinabi ni Taran, ito ang likas na katangian ng larangan ng paglilinang. Walang tama o mali, magkaiba lang ng opinyon. Kahit na hindi natin lusubin ang eroplano at kunin ang mga kayamanan nito, sasalakayin ito ng ibang powerhouse kapag nahanap na nila ito. Bahagyang tumango si James at sinabing, tama si Taran. Maaari lamang tayong mag-ingat na hindi makapinsala sa eroplano kapag kinuha ang mga kayamanan nito. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi ito magiging alalahanin. Kung tatanggi ang mga tao na sumunod, papatayin na lang niya sila. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kanyang karanasan sa buhay na ito, naunawaan niya ang maraming alituntunin. Kabanata 5172 ang layunin ay makakuha ng mga kayamanan ng hindi nananakit ng mga tao. Ganon ang ugali ni James. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation realm ay malupit. Mahirap bumangon ng hindi kumukuha ng mga mapagkukunan. Tara na, sabi ni Gaius. Siya ay sakam sa mga kayamanan. Ang kanyang kasakiman ay higit na pinasigla nang malaman ang mga benepisyo ng Genesis Holy Herb. Sabi niya, nagtataka ako kung mayroong Genesis Holy Herb sa eroplanong ito. Nakangiting sinabi ni James, mahirap hanapin sila. Ang Genesis Holy Herb ay bihira. Kung na-rate ayon sa kalidad, ang Genesis Holy Herb ay kwalipikado bilang isang herb ng celestial rank. Kung ang Genesis Holy Herb ay hindi isang herb ng celestial rank, hindi sana ilalagay ng dalawang celestial rank powerhouses ang kanilang buhay sa taya para ipaglaban ito. Ang Genesis Holy Herbs ay nabuo lamang kapag ang isang eroplano ay nabigong mag-evolve. Kaya, ito ay napakabihirang. Ang Genesis Holy Herbs ay ipinanganak lamang sa Central Plane at ilang iba pang makapangyarihang eroplano. Ang eroplano sa harap natin ay advanced, ngunit hindi nito maipanganak ang Genesis Holy Herbs. Ang mga eroplano ay may iba't ibang antas, sabi ni James. Naging curious ang lahat. Tinanong ni Haring Marcy Ice, paano nahahati ang mga antas ng mga eroplano? Paliwanag ni James, ang mga eroplano ay nahahati sa 11 antas. Ang Central Plane ay ang tanging 10th level plane. Ito ang core ng maraming eroplano. Bukod pa riyan, may ilang makapangyarihang eroplano sa ika-9 na antas. Ang mga eroplanong pang-9 na antas ay hindi mas mahina kaysa sa Central Plane. Ang mga powerhouse mula sa 9th level na mga eroplano ay mga nangungunang powerhouse kahit na sa Central Plane. Nagtanong si Gurgen, anong antas ang Endless Plane? Sumagot si James, higit sa isang 3rd level na eroplano. Ang iba ay nadismaya nang marinig iyon. Akala nila ay mas mataas ang antas ni Endless. Hindi nila inaasahan na ito ay isang pangatlong antas ng eroplano. Ang nasabing mababang antas ng eroplano ay itinuring na nasa ibaba ng maraming eroplano. Nagpatuloy si James, bagaman makapangyarihan ang Central Plane at ang iba pang eroplano, maging ang Supremacium, na kasing lakas ng Central Plane, ay hindi nang ahas na sabihin na kaya nitong talunin ang ibang mga eroplano. Sa Central Plane, walang sinuman ang may kakayahang lipulin ang lahat ng iba pang eroplano. Nang marinig ang mga alamat ng mga eroplanong ito, mas naging interesado sila sa malawak na Central Plane at sa iba pang mga eroplano. James, dahil naiintindihan mo ang Central Plane at ang iba pang mga eroplano, alin ang mas malakas? Ang Central Plane at ang iba pang eroplano. Nang marinig iyon ni James ay kumunat ang noo niya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sumagot siya, kung ang dating Central Plane at ang iba pang eroplano ay lumaban, si Lord Supreme of Supremacium ang pinakamalakas.
Sa nakaraang buhay ni James, siya ang pinakamakapangyarihang pag-aerial sa Central Plain at sa iba pang mga eroplano. Ang kanyang cultivation rank ay nasa tuktok ng Consummation Celestial rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa maalamat na Holy Celestial rank. Gayunpaman, biglang umikot ang sinabi ni James. Aniya, kahit na si Lord Supreme ay walang kapantay at namumuhi sa mga eroplano, mahirap para sa kanya na lumaban sa napakaraming tao ng mag-isa. Kaya, namatay siya sa kamay ng kanyang mga kaaway. Nakikinig ang lahat kay James. Patuloy ni James, na bigla ang labanang iyon sa maraming eroplano. Maraming walang katulad na powerhouse mula sa ika-9 na antas ng eroplano ang nakipag-alyansa sa mga puwersa ng Central Plain upang kabkuban si Lord Supreme. Tumigil sa pagsasalita si James. Alam ng iba ang resulta ng labanan. Nahulog si Lord Supreme. Siya nga pala, huwag mong gamitin ang Genesis Path Scripture na itinuro ko sa iyo maliban kung ang buhay mo ay nasa panganib. Kung hindi, ang mga bagay ay magiging magulo. Bagamat hindi nila alam kung bakit ito ipinayo ni James at kung anong gulo ang ay dudulot nito, tumanggo sila. Pagkatapos magkwento ni James tungkol sa nakaraan, naging melancholic siya. Sa kanyang nakaraang buhay, nakita niya ang buong mundo bilang kanyang kaaway. Maraming powerhouse ng mga eroplanong pang-9 na antas ang sasali sa paparating na labanan, at maraming powerhouse ng Central Plain ang gagawa ng hakbang. Mahirap para kay James na i-flip ang script sa buhay na ito. Naabot man niya ang cultivation rank ng kanyang nakaraang buhay, hindi niya kayang labanan ang mga kaaway ng kanyang nakaraang buhay. Kabanata 5173 Kaya naman, ninais ni James na lumikha ng mas malakas na eroplano. Gusto niyang maging mas malakas ang mga taong nasa tabi niya. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon. Kung hindi, gagawin niya ang parehong pagkakamali na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. May isa pa siyang pagkakataon. Kailangan niyang makapasok sa Holy Celestial rank sa buhay na ito. Ano ang iniisip mo? Hinayla ni Haring Marcy ay si James. Wala. Bumalik sa katinuan si James at sinabing, tara na at tingnan natin kung anong mga kayamanan ang nasa eroplanong ito. Nagmamadaling pumunta ang grupo sa unahan ng eroplano. James, anong level ang eroplanong ito? Tanong ni Gayos. Matapos maramdaman ang lakas ng eroplano sa unahan, sumagot si James, ito ay maaaring ituring na isang 5th level na eroplano. Kaya lang, ang eroplanong ito ay ipinanganak hindi pa gaanong katagal. Ang espasyo ay hindi matatag. Maraming mga universo ang lumalawak at ipinanganak. Kung walang lumusab at mapayapang uunlad ang eroplanong ito ay magiging ikawalong antas ng eroplano sa hinaharap. Ganon ba kalakas? Natigilan si Gurgen. Oo, ganon kalakas. Tumanggo si James at sinabing, gayunpaman, imposibleng hindi ito ma-invade. Maraming puwersa ng Central Plain ang patuloy na naghahanap ng mga bagong pang-anak na eroplano. Tinanong ni Gayos, bakit sila naghahanap ng mga bagong pang-anak na eroplano? Sabi ni James, may 3 layunin. Nagtataka, nagtanong si Taran, ano ang mga layunin? Ipinaliwanag ni James, una, gusto nilang salakayin ang eroplano upang sakupin ang mga mapagkukunan sa eroplano at ang Genesis Path ng eroplano. Ang Genesis Path ng Endless Plane ay ang 3 sinag ng Endless Light. Pangalawa, gusto nilang kontrolin ang eroplano at gawin itong kanilang subsidiary plane. Pangatlo, gusto nilang sakupin ng pilit ang eroplano at isama ito sa sarili nilang eroplano. Sa paggawa nito, mapapabuti nila ang katatagan ng espasyo at antas ng kanilang eroplano. Nang marinig iyon, nataranta ang lahat. Sa kanilang nalaman, hindi umalis si James sa Endless Plane, kaya paano niya nalaman ang lahat ng ito? Maaaring si James ay dating powerhouse ng Central Plain at muling nagkatawang tao sa Endless. Kahit naguguluhan sila ay hindi na nila tinanong si James tungkol dito. Dahil nagtiwala sila kay James. Kung payag si James na sabihin sa kanila ang tungkol dito, gagawin niya iyon nang hindi sila nagtatanong. Nagmamadali ang iilan sa kanila. Nang papasok na sila sa eroplano, nakita nila sa di kalayuan ang malalaking lumilipad na mga barkong pandigma. Tahan na, sabi ni James. Tinitigan niya ang mga lumilipad na barkong pandigma sa malayo at nakasimangot. Aniya, nadiskubre na ang eroplanong ito.
Mayroon ng puwersang naghahanda para salakayin ang eroplano. James, anong puwersa iyon? Tanong ni Haring Marcy Ice. Napatingin si James sa bandila sa lumilipad na battleship. Sa watawat ay isang mahiwagang pattern. Sa gitna ng pattern ay isang salita sinaunang. Sa paligid ng salita ay ilang mahiwagang linya at salita. It's the ancient clan. Nagsalubong ang kilay ni James. Napatingin ang lahat kay James. Nagtanong si Gaius, ang sinaunang angkan ba ay isang nakakatakot na puwersa? Mahigpit na tumango si James at sinabing, they're powerful. Ang ancient clan ay nagmula sa isang ika-9 na antas ng eroplano. Ang pinuno ng angkan ng ancient clan ay ang Panginoon ng isang ika-9 na antas ng eroplano. Lumikha siya ng isang malakas na puwersa sa Central Plain na tinatawag na Ancient Clan's Immortal Mountain. Isa ito sa 10 Great Forces ng Central Plain. Kabanata 5174. Ang Immortal Mountain ng Ancient Clan ay isa sa 10 dakilang puwersa ng Central Plain. Bagamat na-rate din ang Jew Academy bilang isa sa 10 Great Forces, ang kabuuang lakas ng Jew Academy ay hindi masyadong mahusay. Ang Jew Academy ay lubos na umasa sa hindi mabilang na mga powerhouse na kanilang sinanay sa mga nakaraang taon. Ang mga powerhouse ay hindi nanatili sa Jew Academy ng mahabang panahon. Saglit lang silang maglilinang sa Jew Academy. Gayunpaman, kung ang Jew Academy ay nasa isang mahirap na kalagayan, ang mga powerhouse ay makakatulong sa akademya. Ang Jew Academy ay umasa sa mga powerhouse upang maging isa sa 10 mahusay na puwersa. Sa kabilang banda, ang Ancient Clan ay napakalakas at nakakatakot. Kung paano nakakuha ng pwesto ang Emmer Island bilang isa sa 10 Great Forces sa Central Plain kasunod ng kanilang nakaraang pagsalakay, ito ay dahil ang rangkang ay ginawa ng mga regular na nilalang. Maraming bersyon ang 10 Great Forces. Ang bawat powerhouse ay nag-rate ng lakas ng mga eroplano ayon sa kanilang opinyon. Ang 10 dakilang puwersa ay naiiba sa bawat tao. Ilang nabubuhay na nilalang ang nag-rate sa Emmer Island bilang isa sa 10 Great Forces. Ito ay hindi dahil sa Fenton, ang Island Lord ng kapangyarihan ng Emmer Island. Sa katunayan, mababa ang kanyang cultivation rank, hindi man lang umabot sa Petit Celestial rank. Si Fenton ay isang Grand Patriarch. Dati siyang sumusunod kay Lord Supreme at subordinate ni Lord Supreme. Talagang makapangyarihan siya at isa sa mga nangungunang powerhouse ng Supremacium. Dahil si Fenton bilang Grand Patriarch ay sumali sa Supremacium at naging subordinate ng Lord Supreme, kahit na pumasa siya, sa ilan, ang Emmer Island ay itinuturing na isa sa 10 dakilang puwersa. Dahil lang dito nakilala ni James ang pangalan ng Island Lord ng Emmer Island. Sa katunayan, ang Emmer Island ay isang maliit na puwersa. Hindi gaanong hinalungkat ni James ang Emmer Island. Basta alam niya na ang Grand Patriarch nito ay namatay sa labanan sa panahon ng kaguluhan ng Supremacium. Kung ang isla ay mayroon lamang mga buhay na nilalang sa Sovereign 6th rank, hindi na sana narinig ni James ang tungkol sa kanila. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Haring Marcy Ice. Sina Gaius, Virgin, at Taran ay tumingin kay James. Tiningnan ni James ang daan-daang lumilipad na mga barkong pandigma. Ang bawat barkong pandigma ay napakalaki. Kasing laki ito ng bituin. Naisip mo na bang pumatay ng tao para makakuha ng kayamanan? Nang itanong iyon ni James ay natigilan ang lahat. Huminga ng malalim si Taran at sinabing, anong pinagsasabi mo? Nasabi mo na sila ay mula sa isang pangunahing angkan ng isang 9th level na eroplano at isa sila sa 10 mahusay na puwersa. Sinusubukan mo bang mawala ang iyong buhay? James, huminahon ka. Huwag kang kumilos ng walang ingat, napapanahon na sabi ni Haring Marcy Ice. Payo ni Gurgen, kung hindi natin makuha ang mga kayamanan, kalimutan na natin ito at umalis. Marahil ay makakatagpo tayo ng iba pang mga kapalaran pagkatapos umalis sa lugar na ito. Pinayuhan ng grupo si James. Ang Immortal Mountain ng Ancient Clan ay isa sa 10 mahusay na puwersa ng Central Plain at lubhang nakakatakot. Hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. Sa kabilang banda, ngumiti si James at sinabing, sure, isa sila sa 10 Great Forces mula sa 9th level plane, at malalakas sila. Gayunpaman, patrol troop lang sila sa ilalim ng Immortal Mountain ng Ancient Clan.
Ang lahat ng makapangyarihang puwersa ay regular na nagpapadala ng mga patrol na tropa upang i-scout ang mga hangganan ng Central Plain. Naghahanap sila ng mga bagong panganak na eroplano at ninakawan ang mga eroplanong walang may-ari. Nararamdaman kong hindi masyadong malakas ang tropang ito. Kaya natin silang lipulin. Sumagot si Haring Marcy Ice, gayunpaman, ang tropang ito ay ipinadala ng isa sa 10 dakilang puwersa. Hindi natin alam kung gaano katikot ang mga taktika nila. Kahit napatayin natin sila at makuha ang mga kayamanan, magiging madali para sa kanila na malaman kung sino ang gumawa nito. Ngumiti si James at sinabing, kung iminumungkahi kung gumawa tayo ng hakbang, nangangahulugan iyon na mabubura ko ang lahat ng ating mga landas. Nang marinig iyon, naantig si Taran. Kumunot ang noo ni Gaius at sinabi, wala kaming saman ng loob sa kanila. Sa palagay ko ay hindi matalinong patayin sila para sa mga kayamanan. Sinabi ni Taran, hindi mo ba alam kahit ang pinakasimpleng tuntunin ng cultivation realm pagkatapos ng kultibasyon ng napakatagal na panahon? Ito ay isang mundo kung saan kinakain ng malakas ang mahina. Maaari mong pamunuan ang anumang bagay basta't malakas ka, Court buntong hininga. Kabanata 5175 Bumantong hininga si Gaius. Tumango si James at sinabing, tama si Taran. Walang halaga ang buhay sa larangan ng paglilinang. Kinokontrol ng mga powerhouse ang buhay sa kalooban. Hanggat hindi sila mawawala ng konsensya at lipulin ang kanilang banal na kaluluwa, maaari silang muling magkatawang tao. Nang marinig iyon, nanatiling tahimik si Gaius. Marahil ay nanatili siya sa Endlos ng napakatagal na hindi siya sanay sa labas ng mundo. Gawin natin. Handa nang kumilos si Haring Marcy Ice. Sumunod din si Gurgen. Hindi natin may iwan ang Central Plain na walang dala. Nasa harapan namin ang mga kayamanan. Hindi na tayo makakabalik ngayon. Tumingin si King Marcy Ice kay James at nagtanong, ano ang plano mo? Ngumiti si James at sinabing, simple lang. Isasara natin ang lugar na ito at itatakpan ito mula sa mga powerhouse ng Immortal Mountain ng Ancient Clan. Hindi nila makikita kung ano ang nangyayari. Kapag nakapasok na sila sa eroplano, maglalagay ako ng formation para itago ang eroplano. Anong taktika? Nag-thumbs up si King Marcy Ice kay James. Tumawa si James. Pagkatapos, sinundan nila ang lumilipad na mga barkong pandigma sa dilim. Habang papalapit sa eroplano ang lumilipad na mga barkong pandigma, lumitaw ang ilang buhay na nilalang na nakasuot ng sandata sa kanilang mga kamay. Tumigil ka. Pinigilan ng mga buhay na nilalang ang lumilipad na mga barkong pandigma sa pagpasok sa eroplano. Natigilan si Taran. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Sila ang mga patroller ng eroplanong ito. Oh! Napatingin ng barkada kay James. Ipinaliwanag ni James, may isang napakalakas na puwersa sa Central Plain na tinatawag na Elysium Hall. Ang master ng Elysium Hall ay ang Panginoon ng Central Plain. Ang mga patroller na ito ay mga alagad ng Elysium Hall. Ang kanilang misyon ay protektahan ang mga bagong silang na eroplano at pigilan ang iba pang puwersa sa pagsalakay at pagsira sa mga eroplano. Kung ang isang puwersa ay sumalakay at sumire sa eroplano, ang puwersa ay parurusahan ng Elysium Hall. Nang marinig iyon, nagtanong si Gaius, kung gayon, bakit napakaraming puwersa pa rin ang gustong lumusab at sumakop sa ibang mga eroplano? Ngumisi si James at sinabing, before absolute benefits, rules are useless. Besides, pagpapatuloy niya, kahit makapangyarihan ang Elysium Hall at kilala bilang number 1 force ng Central Plain, marami pa ring powerhouse na kailangan nilang igalang. Pumikit sila kung ang mga puwersa ng mga powerhouse na ito ay sumalakay sa ibang mga eroplano. Gayunpaman, ang mga mahihinang puwersa ay kailangang kumilos ng lihim. Kunin natin ang Emmer Island bilang halimbawa. Ang Emmer Island ay hindi maglalakas loob na lumitaw sa Endlos ng lantaran. Kaya naman lihim nilang sinalakay ang Endlos sa pamamagitan ng Tribulation World at ang pinagmulan ng kapanganakan ni Endlos. Nang matapos magpaliwanag si James, naintindihan na ng lahat. Nagtataka, nagtanong si Haring Marcy Ice, mas malakas ba ang Panginoon ng Central Plain kaysa kay Lord Supreme? Dati, sinabi ni James na si Lord Supreme ang numero 1 powerhouse sa lahat ng eroplano. Ngayon, naroon ang Panginoon ng Central Plain, na naging dahilan ng pag-usisa ni Haring Marcy Ice.
Ang iba ay curious din. Ngumiti si James at sinabing, bagamat pareho silang nasa tuktok ng Martial Celestial rank, hindi pa sila nag-aaway noon. Dahil hindi pa sila nag-away, paano mo malalaman na si Lord Supreme ang pinakamalakas? Inilibot ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata. Tumawa si James at sinabing, kahit na kontrolado ng Master ng Elysium Hall ang Central Plane at maaaring ipatawag ang kapangyarihan ng Central Plane, wala si Lord Supreme sa ilalim niya. Nilikha ng Panginoon Supremo ang Genesis Path Scripture. Maaari niyang ipatawag ang Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. Kaya, naniniwala ako na mas malakas si Lord Supreme, Court Y, napatingin naman ang iilan kay James ng kakaiba. Kung si Lord Supreme ang gumawa ng Genesis Path Scripture, ibig sabihin ikaw na siya. Kabanata 5176 sa nakaraang buhay ni James, hindi siya naabala. Ngayon, ang dati niyang buhay ay past form na lang sa kanya. Ito ay bahagi ng Trescency Completer Art. Kung tumaas ang kakayahan ng kanyang kasalukuyang anyo, tataas din ang kapangyarihan ng kanyang nakaraang anyo na magagamit niya. Hindi niya ginawang malinaw ang pagkakakilanlan ng kanyang nakaraang buhay. Nakangiting sabi niya, hindi ako Lord Supreme. Nakuha ko lang ang mana ni Lord Supreme pag nagkataon. Gayun din, mangyaring huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa mga bagay na ito. Makapangyarihan at kakila-kilabot ang mga kaaway ng Panginoon. Ang pagpapalam sa ibang tao tungkol dito ay magdudulot ng problema. Sa di kalayuan, isang patroller ang hamarang sa daanan ng mga lumilipad na barkong pandigma. Isang matanda ang lumabas sa lumilipad na barkong pandigma sa pangunguna. Nakasuot ng kulay abong damit ang matanda. Pagtingin sa mga patroller na nakaharang sa kanyang harapan, binati niya, kami ang Immortal Mountain ng Ancient Clan. Ako si Brett Glenn. Sa isang mabigat na ekspresyon, sinabi ng pinuno ng mga patroller, may potensyal ang eroplanong ito. Umabot ito sa ikalimang antas sa sandaling ito ay ipinanganak. Sa hinaharap, ito ay magiging isang malaking eroplano. Mangyaring bumalik. Huwag madumisan ang eroplanong ito. Alam ng mga patroller ang dahilan kung bakit narito ang Ancient Clan's Immortal Mountain. Hindi sila magalang sa Ancient Clan. Nang makita ito, hindi napigilan ni Gaius na sabihin, kung si Endlos ay may proteksyon ng mga patroller noong ipinanganak ito, hindi ito magdusa ng husto. Dolly, sinabi ni James, ang Endlos ay isang first-level na eroplano lamang noong ito ay ipinanganak. May mga limitadong patroller. Hindi nila kayang protektahan ang lahat ng eroplano. Pinagmamasdan ni James at ng iba pa ang sitwasyon mula sa malayo. Desidido ang Ancient Clan na salakayin ang eroplano at gawin itong kanilang subsidiary plane. Ito ang utos ng clan leader. Kailangan mo ba siyang pumunta sa Elysium Hall at ipaliwanag ang sitwasyon sa iyong master? Pagharap sa walang humpay na mga nagpapatrolya na nagpatigil sa pagpasok ng Immortal Mountain ng Ancient Clan, naging mabigat ang ekspresyon ni Brett. Hindi mataas ang cultivation rank ni Brett. Nasa huling yugto pa lamang siya ng Sovereign 4th rank. Gayunpaman, ang mga patroller na pumipigil sa kanila ay nasa tuktok ng Sovereign 6th rank. Kahit na ang mga patroller ay may espesyal na katayuan, si Brett ay mula sa Ancient Clan's Immortal Mountain. Kumunat ang noo ng pinuno ng mga guardian. Ang Ancient Clan ay hindi isang clan na maaari nating masaktan. Paano kung hayaan natin sila? Kung ang Ancient Clan ay pupunta sa bulwagan, si Master ay sasama sa hiling ng Ancient Clan. Hindi natin dapat pahirapan ang ating sarili. Ilang patroller ang mahinang nagsalita. Sinulyapan ng pinuno si Brett at sinabing, iuulat ko ang bagay na ito kay Master. Kung magpas siya si Master na parusahan ka, huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala. Fair na, utos ng pinuno ng mga nagpapatrolya. Pagkatapos, umalis siya kasama ang mga nagpapatrol. Puno ng ngiti si Brett. Makapangyarihan ng Immortal Mountain ng Ancient Clan. Ang pinuno ng angkan ng Ancient Clan ay ang Panginoon ng isang ika-9 na antas ng eroplano. Maging si Elysium Hall ay kailangang igalang ang kanyang mga kagustuhan. Lumabas sa eroplano, utos ni Brett sa sandaling umalis ang mga patrol. Kunin mo ang lahat ng kayamanan nito. Kung lumalaban ang mga powerhouse ng eroplanong ito, patayin sila. Maglaan ng ilang powerhouse na may malaking potensyal na sanayin sila bilang mga subordinate ng aming angkan.
Kasunod ng utos ni Brett, ang malalaking lumilipad na mga barkong pandigma ay pumasok sa eroplano. Pagkatapos, nang makalabas na sila, tahimik na lumitaw si James at ang iba pa. James. Napatingin ang iilan sa kanila kay James. It's been quite some time simula nung lumabas sila. Maraming eroplano ang kanilang sinalakay. Dapat mayroong maraming mga kayamanan sa mga barkong pandigma. Kunin mo silang lahat. Mauna na kayo. Matagal na akong nag-cast ng formation sa labas. Magkita tayo mamaya sa loob. Pagkasabi noon ni James ay mabilis na pumasok ang apat sa eroplano. Tumayo si James sa labas ng eroplano at huminga ng malalim. Noong una, ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at ang balita ng kanyang pagbabalik. Gayunpaman, hindi siya makakagawa ng isang porma sayon na makapaghihiwalay sa aura ng lugar nang hindi inilalantad ang kanyang sarili. Hindi rin siya makakapag-cast ng isang porma sayon na walang iniwan na bakas. Kung maglalagay siya ng porma sayon doon, ang isang powerhouse ng Ancient Clan ay agad na makaramdam na may mali sa paglapit sa lugar. Kabanata 5177 nang itaas ni James ang kanyang kamay, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa kanyang palad. Mabilis na nagbago ang mga inscription bago lumubog sa nakapaligid na lugar. Pagkatapos, pumasok si James sa eroplano. Sa eroplano, mabilis na pumapasok ang mga lumilipad na barkong pandigma na kasing laki ng mga bituin. Swoosh! Habang lumilipad ang mga barkong pandigma, bago pa makapasok ang buong barkong pandigma sa eroplano, maraming anino ang lumitaw at hamarang sa mga barkong pandigma sa pagpasok. Kung gusto mong dumaan dito, dapat may iwanan ka, tamad na sabi ni Haring Marcy Ice. Anong nangyayari? Bakit tayo huminto? Lumabas si Brett at nagpakita sa hangganan ng battleship. Ang ilang mga buhay na nilalang ay hamarang sa aming daan, sagot ng isang alagad ng sinaunang angkan. Ang lugar na ito ay kabilang sa Dark World sa labas ng eroplano. Nang tumingin si Brett sa unahan, nakita niya ang apat na tao na umuusbong mula sa dilim. Sa sandaling ito, lumitaw din si James. Patayin sila. Naramdaman ni Brett ang kanilang cultivation rank. Matapos niyang malaman na sila ay nasa Sovereign Second Rank, naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, maraming mandirigma ang sumugod mula sa lumilipad na barkong pandigma sa harapan. Sila ay mga piling mandirigma na sinanay ng Ancient Clan. Pinalawak nila ang mga teritoryo ng Ancient Clan. Sila ang pinakatapat na subordinate ng Ancient Clan. Kaagad, si Haring Marcy Ice, Gaius, Virgin, at Taran ay natuwa. Sa pagharap sa hindi mabilang na mga mandirigma ng Ancient Clan, kumilos sila. Bagamat makapangyarihan ang mga mandirigma ng Ancient Clan, hindi sila kalaban ni Haring Marcy Ice at ng iba pa. Nasa talo sila. Sa sandaling ito, maraming powerhouse ang sumugod muli mula sa lumilipad na mga barkong pandigma. Ang mga powerhouse ay nasa sovereign rank. Gayunpaman, kahit na sila ay nasa sovereign rank, hindi sila King Marcy Ice at ang iba pang kalaban. Bagamat si Haring Marcy Ice at ang iba ay nasa Sovereign Second Rank, sila ay nasa huling yugto ng Sovereign Second Rank. Bukod dito, matatag ang kanilang pundasyon. Bukod pa riyan, nilinang nila ang kakayahan ng isa't isa. Maaari pa silang manalo laban sa mga powerhouse ng Central Plain na nasa unang yugto ng Sovereign Third Rank. Nang mapanood ang eksenang ito, kumunat ang noo ni Brett. Tumayo siya at sumigaw, "Mga kapwa magsasaka, isa akong disipulo ng Immortal Mountain ng Ancient Clan. Ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ka ba natatakot na maghayganti ang Ancient Clan?" Napatingin si James kay Brett. Kung ibang puwersa, hindi naisip ni James na patayin ang mga tao para kunin ang mga kayamanan. Gayunpaman, sila ay mula sa Ancient Clan. Ang pinuno ng angkan ng Ancient Clan at ang nagtatag ng Immortal Mountain ay kanyang mga kaaway. Narito ako upang mangolekta ng interes, sabi ni James pagkatapos huminga ng malalim. Nang makitang hindi tumitigil si Haring Marcy Ice at ang iba pa, kinailangan ni Brett na kumilos. Nang gumawa siya ng hakbang, kumilos din si James. "Ako ang kalaban mo." Si James ay nagpakita sa harap ni Brett at hinarangan siya sa pagtulong sa mga mandirigma ng Ancient Clan. "Naghahanap ka ng kamatayan," sigaw ni Brett. Sa isang iglap, umabot sa sukdulan ang kanyang aura.
Ang kapangyarihan ng Sovereign 4th rank ay ipinakita. Nagtaas siya ng kamay at sinuntok si James. Ang nakakatakot na puwersa ng palad ay tumungo kay James. Sa kasalukuyan, ang cultivation rank ni James ay nasa Sovereign 1st rank lamang. Isang gayunpaman, siya ay nasa ika-17 ranggo ng Marcy Ice Path. Ang Marcy Ice Path ay kapantay ng Sovereign 3rd rank. Bukod pa rito, marami na siyang pinagkadalubhasaan sa mga kasanayan sa pagpirma. Sa sandaling umatake si Brett, tahimik na nawala ang katawan ni James. Sa sumunod na segundo, lumitaw si James sa likod ni Brett. Noong nagpakita siya, ginamit niya ang Trescency Completer Art. Ang kanyang nakaraang anyo at hinaharap na anyo ay lumitaw ng sunod-sunod. Ang kanyang past form at future form ay sabay na umatake kay Brett. Sabay-sabay, malubhang nasugatan si Brett. Lumitaw ang mga bitik sa kanyang katawan. Nang makita ito, kumunat ang noo ni James. Tapos, bumantong hininga siya. Masyadong mababa ang cultivation rank ko. Ang kapangyarihan na ginamit ng dati kong anyo ay hindi sapat. Hindi nito kayang pumatay ng isang buhay na nilalang sa huling yugto ng Sovereign 4th rank sa isang galaw. Kabanata 5178 ang nakaraan at hinaharap na mga anyo ni James ay sumalakay kay Brett, isang powerhouse sa huling yugto ng Sovereign 4th rank, na magkasama. Kahit na ang cultivation base ni James ay nasa paunang yugto lamang ng Sovereign 2nd rank, agad niyang nasugatan ng isang powerhouse sa huling yugto ng Sovereign 4th rank. Kung kumalat ang balita tungkol dito, magdudulot ito ng kaguluhan. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si James sa kanyang kapangyarihan. Darn it! Nasugatan si Brett. Lumitaw ang mga bitik sa kanyang katawan. Galit na galit siya. Isang nakasisilaw na longsword ang lumabas sa kanyang kamay. Ang longsword ay may nakakatakot na kapangyarihan. Galit na ikinaway ni Brett ang longsword at nilasla si James. Walang pakialam, tumayo si James sa kawalan ng madilim na mundo. Siya ay kalmado sa pagharap sa pag-atake. Nang malapit ng dumapo sa kanya ang nakakatakot na sword energy, itinaas niya ang kanyang kamay. May mga pagbabagong nangyari sa kanyang palad. Ang kanyang palad ay naging ilang misteryosong inscription. Tapos, naging inscription din ang braso niya. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago, na naging mga inscription. Ang mga inscription ay mabilis na kumalat at bumuo ng isang misteryosong porma sayon. Napakalakas ng porma sayon. Naglalaman ito ng maraming kasanayan sa lagda ni James. Hindi lamang may mga inscription na naintindihan niya sa Endlos, ngunit mayroon ding mga inscription na naunawaan niya sa kanyang nakaraang buhay. Ang lahat ng kanyang pag-unawa ay naging isang porma sayon. Nang ang nakakatakot na sword energy ay dumapo sa formation, ang sword energy ay agad na natunaw. Sa kabilang banda, nakulong si Brett sa porma sayon. Bago pa siya makapag-react, nilipol siya ng kapangyarihang lumabas mula sa formation. Wala na ang kanyang kaluluwa. Walang naiwan. Ang isang powerhouse sa tuktok ng Sovereign 4th rank ay nawala ng ganoon lang. Nawala ang porma sayon at bumalik kay James. Inalis din ni James ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo. Sa sandaling ito, nasa labanan pa rin si Haring Marcy Ice at ang iba pa. Hindi sila pinakialaman ni James. Kagagaling lang nila sa pag-iisa. Kailangan nilang lumaban upang patatagin ang kanilang hanay ng paglilinang. Kasunod ng pagkamatay ni Brett, ang iba pang mga powerhouse ng Ancient Clan ay hindi si King Marcy Ice at ang iba pang kalaban. Talo sila. Hindi nagtagal, nabura sila. Samantala, madaling napatay ang mga mandirigma. Natapos ang labanan. Nagtipon ang iilan sa kanila. Nag-thumbs up si King Marcy Ice kay James. Papuri niya, grabe ka naman James. Ang iyong kakayahan sa pagpirma ay nagiging mas nakakatakot. Ang isang powerhouse sa huling yugto ng Sovereign 4th rank ay hindi makakalaban sa iyong pag-atake. Ngumiti lang si James bilang sagot. Ang kanyang signature skill, ang Trescency Completer Art, ay hindi ganoon ka-simple. Kung ang kapangyarihan ng kanyang cultivation rank ay tumaas at ang kanyang kasalukuyang anyo ay lumakas, ang kanyang nakaraang anyo ay lalakas din. Sa kasalukuyan, ginamit lamang niya ang kanyang kasalukuyang anyo upang i-cast ang porma sayon. Ang Trescency Completer Art ay isang nakakatakot.
Tara at tingnan natin kung anong mga kayamanan ang nasa lumilipad na mga barkong pandigma, sabi ni James. Nagmamadali silang pumasok sa isa sa mga lumilipad na barkong pandigma. May hardin ng damo sa lumilipad na barkong pandigma. Sa hardin ng damo ay maraming Empyrean herbs. Ang mga halamang gamot na may pinakamababang ranggo ay mga elixir na Acme rank, habang ang pinakamataas ay mga elixir na Sovereign rango. Mayroon ding ilang celestial ranggong elixir. Mayaman kami. Ang mga mata ni Haring Marcy Ice ay kumikinang. Natuwa siya habang sumisigaw, napakaraming Empyrean herbs. Dapat kong pagbutihin ang aking Marcy Ice path at maabot ang ika-18 ranggo. Hindi rin napigilan ni Tara na sabihin, ilang eroplano ang nasakop nila. Anong grupo ng mga bastos? Ilang buhay na nilalang at puwersa ang kanilang napatay para makaipon ng napakaraming Empyrean herbs. Hindi maiwasan ni Gaius ang magmura. Sa kabilang banda, ngumiti si James at sinabing, bakit natin ipag-abala ang lahat ng iyon? Magsimula tayo. Huwag tayong gumamit ng anumang supernatural signature skills. First come, first serve. Sa sandaling sinabi iyon ni James, nagsimulang kumilos ang lahat. Namitas at nangalap sila ng mga halamang Empyrean sa hardin ng damo. Hindi nagtagal, nawalan ng laman ang malaking halamanan. Gayunpaman, maraming lumilipad na mga barkong pandigma. Ang bawat lumilipad na barkong pandigma ay may hardin ng damo. Sa bawat halamanan ng damo ay hindi mabilang na mga halamang gamot. Ang mga damo ay natipon mula sa ilang mga eroplano na nasakop ni Brett. Kabanata 5179. Hindi nagtagal, ang mga Empyrean herbs na nakuha ni Brett pagkatapos ng labis na pagsisikap ay nahati kay James at sa iba pa. Matapos hatiin ang mga halamang Empyrean na ito, winasak ni James ang mga lumilipad na barkong pandigma. Nagtipon silang 5 sa Dark World. Nagbibilang sila ng nakawan. Walang katapusang tawa ang umalingaw sa madilim na mundo. Haha! Napakayaman namin. Masyadong maraming Empyrean herbs. Nga pala, James, paano mo haharapin ang eroplano? Nang marinig iyon, napaisip si James. Ang una niyang plano ay pumunta sa eroplanong ito upang maghanap ng mga kayamanan at mga halamang Empyrean. Ngayon, nakakuha na siya ng maraming Empyrean herbs. Sapat na ang mga ito para magamit niya sa loob ng ilang panahon. Paano natin kultura ang eroplanong ito? May ideya si Haring Marcy Ice. Napatingin si James kay Haring Marcy Ice. Ang ideya ni Haring Marcy Ice ay katulad ng sa kanya. Gumagana iyon. Sabi ni James, I can sense na walang maraming powerhouse na ipinanganak sa eroplano. Mag-operate tayo ng hiwalay. Maghahanap tayo ng mga mahuhusay na nilalang na may buhay at kukunin sila bilang mga disipulo. Sige, walang problema. Gagawin natin iyan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpatuloy si James, I don't think this will work. Gusto kong pagsamahin ang eroplanong ito sa Endlos. Gusto kong pataasin ang level ni Endlos. Nagtanong si Haring Marcy Ice, mayroon ka bang supernatural na kapangyarihan upang pagsamahin ang dalawang eroplano? Ngumiti si James at sumagot, madali lang yan. Sumama ka sa akin. Tumalikod si James para umalis sa eroplano. Nakatayo sa labas ng eroplano, itinaas niya ang kanyang kamay. Ilang nakasisilaw na inscription ang lumabas sa kanyang palad. Mabilis na naganap ang mga inscription. Hindi nagtagal, nilamon nila ang eroplano. Sinimulan ni James na buhayin ang mga inscription. Pagkatapos, nawala ang eroplano. 2/3. Wala na. Natigilan ang lahat. Nakangiting sabi ni James, hindi naman nawala. Ginamit ko ang aking supernatural power para panatilihin ito. Bumalik na tayo sa Endless Plane ngayon. Anyway, marami pang oras bago ang recruitment ng mga bagong disciples ng Jew Academy. Bumalik na tayo, sabi ni Haring Marcy Ice. Ang iba ay hindi pinabulaanan. Pagsilip sa lugar, ikinalat ni James ang porma sayon na naghihiwalay sa aura nito. Tapos, binura niya lahat ng nangyari doon. Muli niyang ginawang magulo ang espasyo. Ngayon, kahit na dumating ng personal ang isang powerhouse ng ancient clan, hindi niya malalaman kung ano ang nangyari doon. Ilang aura lang ang mararamdaman niya at ang aura ng Genesis Path Scripture. Pagkatapos nito, bumalik si James sa Endlos kasama ang iba pa. Maya-maya, nasa labas na sila ng Endlos.
Nakatayo sa labas ng Endlos, ikinaway ni James ang kanyang kamay. Lumitaw ang eroplano na nakaimbak gamit ang kanyang supernatural power. Ang eroplano ay mabilis na tumungo sa Endlos. Boom! Sa sandaling ito, hindi mabilang na buhay na nilalang ng Endlos ang nakarinig ng dagandong. Ito ay tunog ng dalawang eroplano na nagbanggaan. Pinuno ng nakakatakot na kapangyarihan si Endlos. Mababa ang level ng Endlos plane. Hindi nito kinaya ang banggaan ng isang 5th level plane. Gayunpaman, kontrolado ni James ang kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang Endlos plane ay hindi bumagsak. Samantala, ang eroplanong dala ng supernatural na kapangyarihan ni James ay unti-unting sumanib sa Endlos plane. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Nabigla sila sa bawat galaw ni James simula nang umalis sila sa Endlos. Lahat ng ginawa niya ay nalampasan ang kanilang mga inaasahan at binaligtad ang kanilang mga pananaw. Sa ilalim ng kontrol ni James, nagsanib ang dalawang eroplano. Matapos pagsamahin ang dalawang eroplano, naging mas matatag ang espasyo ng Endlos plane. Lumakas din ang Endlos Heavenly Path. Kabanata 5180 ang Endlos plane ay sumanib sa isang 5th level na eroplano. Sa kasamaang palad, hindi tumaas ang antas ng Endlos plane. Gayunpaman, ito ay may malaking potensyal dahil ang bagong panganak na eroplano ay umuunlad pa rin. Ang laki ng eroplano ay lumalaki, at ang espasyo nito ay nagiging stable na rin. Hanggat ang kasalukuyang Endlos plane ay maaaring lumago ng ligtas sa loob ng ilang panahon, ito ay magiging isang malakas na eroplano. Ayon sa extrapolation ni James, ang kasalukuyang Endlos plane ay maaaring maging isang ikawalong antas ng eroplano. Mahirap maging isang 9th level na eroplano pagkatapos maging isang ikawalong level na eroplano. Kailangang sumanib ang eroplano sa napakaraming eroplano para magawa ito. Kailangan nitong makuha ang genesis ng maraming eroplano upang magkaroon ng pagkakataon na maging isang eroplanong pang-siyam na antas. Kung ito ay madaling maging isang ika-siyam na antas ng eroplano, ang ika-siyam na antas ng eroplano ay hindi magiging napakabihirang sa maraming mga eroplano. Ang iba ay nakatitig kay James. Nang huminto si James, lumapit si Haring Marcy Ice at nagtanong, ano ang gagawin natin ngayon? Sagot ni James, according to my previous plan, I plan to rest for some time. Magre-recruit kami ng ilang potensyal na prodigy at sanayin sila. Ituturo natin sa kanila ang anumang nalalaman natin. Anuman ang matututuhan ng mga alagad, ituturo namin sa kanila. Sige. Oo naman. Walang problema. Pumayag naman ang iilan sa kanila. Patuloy ni James, hindi kami pwedeng magtagal sa Endlos plane. Maaari lang tayong manatili sa isang panahon. Kung sa tingin mo ay hindi pa ito sapat, maaari mong piliing tumira sa isang espiritual na bundok at gumawa ng time formation upang makakuha ng mas maraming oras. Tumango ang lahat. Pagkatapos, sunod-sunod silang bumalik sa bagong Endlos plane. Sa kabilang banda, hindi agad nakabalik si James. Pinagmasdan niya ang paligid. Bagamat naglagay siya ng porma sayon na naghiwalay sa aura ng eroplano at naging dahilan upang hindi makita ng mga buhay na nilalang ng kabilang eroplano ang pag-aerial ni Endlos, ang pagsasama ng dalawang eroplano ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Kung dumaan ang mga buhay na nilalang sa lugar na ito, mararamdaman nila ito. Ngayon, gusto ni James na itago ng buo ang Endlos para walang powerhouse na dumaan ang makakadama nito. Sa ganoong paraan, maaaring umunlad at lumago ang Endlos ng ligtas. Kung ang bagong Endlos plane ay maaaring maging ikawalong antas ng eroplano, ang Endlos Heavenly Path at ang cultivation rank na maaaring tanggapin ay aabot sa kanilang mga limitasyon. Posibleng maabot ang Great Celestial Rank sa Endlos. Nais ni James na itaas ang Endlos plane upang maging kanyang alas sa butas. Sa hinaharap, kapag inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan sa iba pang mga powerhouse, ang Endlos plane ay gaganap ng isang mahalagang papel. Nagmamadali, inihagis niya ang porma sayon. Inactivate niya ang super formation at itinago ng buo ang aura ni Endlos. Nawala si Endlos sa libo-libong eroplano. Ngayon, mararamdaman lang ang Endlos plane kung sinira ni James ang sail formation at hayaang lumitaw ang Endlos plane. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik din si James sa Endlos plane. Pagbalik sa eroplano, bumalik siya sa human universe at hinanap si Thea.
Bakit ka bumalik? Nang makita ni Thea si James ay nagulat siya. Then, she asked, ikaw ba ang nagdulot ng malaking kaguluhan sa Endlos? Naramdaman ko na maraming mga rehiyon ang lumitaw sa Endlos Plain. Bukod pa riyan, ang eroplano ay patuloy na lumalawak. May mga puwang pa na isinilang. Anong nangyayari? Hindi itinago ni James kay Thea ang mga bagay na ito. Sa totoo lang, sinabi niya, pagkaalis ng Endlos, nakatagpo ako ng bagong pang-anak na eroplano. Ang eroplano ay advanced at may puwang para lumaki. Kaya, pilit kong inilipat ito dito at isinama sa Endlos. Sa ganitong paraan, magiging mas matatag ang espasyo ng Endlos Plain. Sa hinaharap, ang Endlos ay magiging isang malakas na eroplano. Thea, napatingin si James kay Thea. Ha! Nakatingin din si Thea kay James. Sabi ni James, may bago akong plano ngayon. Ayoko nang umalis ka sa Endlos. Gusto kong tulungan mo akong protektahan si Endlos.